Magsisimula nga po ang pamamahagi ng fuel subsidy para nga sa mga PUV drivers sa susunod na linggo. Uunahin daw po ang pamamahagi ng 5,000 pisong subsidiya sa mga tricycle drivers sa Metro Manila sa araw ng Martes. Sa araw po isusunod ang mga tsuper ng jeepney, taxi at ride-hailing services at palalawigin pa raw ang pamamahagi sa ilang pang mga bahagi po ng ating bansa. Nasa 30 bilyong piso raw ang inilaan ng gobyerno para dito. At ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, posibleng mamahagi ulit ang gobyerno ng subsidiya kung tatagal pa ang sigalot sa gitnang silangan. Samantala mga kapatid, sa usapin pa rin po ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Aabot po sa 500 reklamong natanggap ng Department of Energy o DOE tungkol po sa mga gasolinahang nananamantala daw sa gitna ng krisis sa langis. Ang mga nasabing reklamo tungkol po sa labis-labis na pagtaas ng singil sa produktong petrolyo. Bagamat aminadong ahensya na wala silang magagawa para makontrol ang presyohan ng mga gasolinahan, pagpapaliwanagin daw ng DOE ang mga abusadong oil companies at maging retailers. Samantala pa rin, naghahanap po raw ang DA ng ilang pang mga paraan para mapondohan ang fuel subsidy para nga sa mga magbubukid. Sa ngayon daw ho kasi nasa 150 milyong piso lamang ang hawak na pondo para sa naturang subsidiya. Ayon niyan kay DA spokesperson Arnel de Mesa, pinag-aral daw ho ng DA na humugot sa unutilized fund at Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ang pandagdag pondo para nga daw po mas maraming benepisyaryo ang maabutan ng subsidiya. At tinitignan din daw ho ng DA ang paghugot sa hindi nagamit na fuel subsidy fund noong nakaraang taon. Samantala sa programang ito mga kapatid, sinabi po ng Suki Consumer Network na hindi napupuna ng DTI dahil ang tanging produkto daw po o hindi napupuna ng DTI ang patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produkto sa palengke at supermarket dahil ang mga tanging produkto na binabantayan nila ay ang may SRP sa mga pamilihan. Kaya hindi raw naiuulat ng gobyerno ang presyohan ng bilihin sa mga talipapa at iba pang pinamimilihan ng mga consumer. Matagal na raw napanawagan ng grupo ang pagbasura sa 12% value-added tax o VAT at maging sa excise tax. Hindi lang sa langis kundi pati na rin sa mga bilihin. Sobra-sobra na tayo sa consumption tax, direct income tax, sa consumption tax. Pero yung mga malalaking negosyo, lalong lumayaman. Ibahagi naman nila yung kanilang mga tubo na sobra-sobra na. Yung taxes na kinukuha sa atin, napupunta lang sa bilyong-bilyong kinukurakot. So hindi na tama na magpatuloy pa at it's high time to scrap VAT and excise tax. Yan nga po ang tinig ni Amihan Malabay, ang tagapagsalita po ng Suki Consumer Network. Mukhang iba na ho ang kabuluhan at kahulugan ng DTI ngayon. Ano? Departamentong tulog at inutil. Yun lang. Sinabi po naman ng Bureau of Customs na malaking hamon para nga sa ahensya ang posibleng pagsuspinde ng fuel excise tax. Sa panayan pa rin po sa programang ito, ayon kay BOC spokesperson Attorney Jet Maronilla, aabot daw sa halos 30% ng koleksyon ng aduana ang mawawala po kapag ito'y sinuspinde. Gayunman, may ilan daw maipagkukunan ng kita ang BOC na hindi tradisyonal. Kabilang po dito ang mga auction ng kinukumpiskang kalakal at mga voluntaryong bayad po ng ilang mga multinational companies. Nauna nga pong nagbabala ang BOC tungkol sa laki ng kita na mawawala sa gobyerno kapag tuluyang inalis ang fuel excise tax. Challenge po kasi 30% po nung collection namin yung mawawala dito, and mukhang sa history namin hindi pa po na-cover yan ng aming non-traditional sources of revenue. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo.